Gusto ko lang i-share na siguro dahil perseverance din, yung nakikita nyo ng 1 million subscriber, hindi yun naging madali para sa akin. Ang daming failures sa start. Kasi yung mga businesses ko related sa video, kasi galing ako sa TV. Yung unang venture ko ay subscription, na instructional videos, subscription. Kasi sabi nila, pag uso sa States, in 5 years time, mauuso sa Pilipinas. So, nag-produce ako ng mga video, nilagay ko sa isang website na subscription. Sa awa ng Diyos, walang nag-subscribe. So, failure siya. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. We have General Alicia Sefre Cabusao and Miss Norita Zaide Cabusao. Good evening, everybody. Kaming mag-asawa ay tawag huling kabit. Huling kabit in the sense na we are the latest ni Buddy na about that picture. So I was inspired. I called up Buddy, pwede bang i-connect mo ako kila ILP person. So na-connect ako. So thank you, Buddy. By the way, kaya huling kabit kami sa registration. Matagal na akong disipulo ni Bobby. Buddy. Kasi as early as mga 2015 siguro. Early 2000, binabasa ko ng mga vlog niya. So I follow his articles sa YouTube University. So, but this is the first time nag-meet kami. Anyway, here's my wife. The only wife of General Cabusao. Honestly, God knows, pinakasalan ko siya ng 4 na beses. Unang-una sa Protestant, nung nagtanang kami. Tapos mga sa Catholic, sa Kena. Tapos sa Petra. So 4 na beses ko pinakasalan. So, I don't know. So anyway, ang pagsali namin dito, I'm proud na we have been in several farm tour in Asia. In fact, I was inspired, alam niyo doon, if you ever gone to Vietnam, yung mga dedicated farmers doon, nagpapalibing doon sa farm nila mismo. Di ba nakita niyo? That's how dedicated mga farmers doon. Doon ang farm ko ay sa Pangasinan. You have about 15 hectares. But I was absent from farming. Nung malit pa ako, nagpa-farming ng I'm the son of farmer, bumiputra, no? Son of the soil ako. But when I joined the military, I stayed there for 34 years. Then, saka lang ako babalik after so many years. Now, my obsession is, I want to do farming to demonstrate to the young na pwede pala mag-farm, we can survive. Kasi nawawala ng mga farmers matatanda. So let's demonstrate to them that this is source of our security, food security. What do you plant for?
So, nabigat na isang araw na, pero anyway, since she was, I planted avocado, mansi, mango, durian, pero namatay. Mangoes, marami kami mangoes, nagsusupply kami sa Port Bonifacio ng mangoes. Dragon fruit, nabanggit ko na, no? Coconut, dwarf coconut, I have hundreds of dwarf coconut, bago lang yon. Tinanim ko kasi gusto kong ipakita sa kabataan, baboy damo, rabbit, ano ba? And more. Kaya ako pumunta dito to join this trip to develop an orchard because nanulugi na tayo sa rice. So many costly inputs, herbicide, insecticide, fertilizer, tapos mababa naman ang presyo ng palay. So I decided that since this topic here is orchard, maybe I can venture an orchard and learn from all of you because ako, I want to join mga ganitong grupo. I want to attend more and more seminars because tinanong nila, I want to reduce my ignorance. But the more I attend seminars at groups like this, I find myself more ignorant. There's a lot of knowledge in this world. Kaya, with interacting with all of you, I learn a lot. Although, sinabi na nga ni Jonit ka noong na-revelation na ako, 81 years old. Pero, I don't know, I am now 81 years old, but I still want to do farming. So, I'm glad to join you. I met Buddy for the first time after so many years. So, at least nakita kami. Okay? Yun lamang po. Yung wife ko. Si Ho ang Speaker of the House, tapos na po yung kwento. Actually, weird ito eh. Pupunta kami lang dito sa Thailand upang makita namin si Buddy. Actually sa YouTube ko lang nakikita siya eh. Sabi ko, punta tayo sa Thailand kasi meron silang inspector. At doon ko nalaman na pupunta pala si Buddy at ang family. Anyway, hanggang ngayon hindi ko pa natatanggap yung tamang sagot sa, alam mo yung tanong ko nung isang araw, bakit ang durian ay so smelly? Hindi ko na, pero sa susunod siguro na pagpunta dito malalaman ko ni. Anyway, with regards to farm, I do diversify business. Actually, we have a farm or business. We do manufacture organic fertilizer in Pangasinan. In Palaquipac, Giling, Rosales. The brand name is Siglat. Now, in a way, from that point, I distributed the organic fertilizer to Northern Luzon, that is in Benguet. This is my beautiful wife. My son and my partner in business. Almost partner siguro mga 20 years. 20 years na partner ko siya. So, yeah, 20 years. Anyway, would you say something? Nasabi rin eh. Anyway, thank you so much. Nagpapasalamit po kami kay Sir Buddy at saka sa group. Thank you. Marami po kaming natutunan na natutuwa kami na bibigyan pala ng certificate kahit sa pagkain ng prutas. Thank you. Anyway, doon sa next story nyo, sasama kami ulit. Taiwan. Yeah. Ang papa ko po ay isang farmer lawyer. And kasama po siya ni Dr. Pamplona sa mga travels nila before.
From Davao City po. Farm po namin is in Davao City and Panabo City. And my dad has been planting durian since 1992, I think. We've experienced the 80 pesos per kilo before during 1998 until the market 20 pesos. Then right now is the best opportunity again for the durian farmers to have a better price. And I hope the Chinese wouldn't kill the market. So right now, matagal na kasi ako naghanap ng other purpose in life, kung asan ba ako papunta, IT ba ako, construction ba ako. Then, nag-start ako sa farming, nag-umpisa ako sa gulay at saka mga sili. Then, na-experience ko yung hirap kausap ng mga buyers, mga dicer, mga nasa palengke na sinasabi na tuloy-tuloy mo lang yung tanim mo kasi baka abutan mo yung mataas na presyo. Pero hindi talaga dumating yung mataas na presyo. Waiting pa rin. Then eventually, naisip-isip ko rin magtanim ng saging. Then, kasi plano sana ng parents ko before na ibenta na lang yung farm namin sa Panabing. Sabi ko sa kanila na wag kasi sayang. Kasi nabili mo lang ng mura yan, tapos bibenta mo lang din ng para lang pangbawi. Taniman na lang natin kasi before, nagkaroon kami ng lakatan, nagkaroon kami ng Panama disease, so naubos lahat nung namin saging. Nagtanim ako ng endemic na banana na hindi natatamaan ng sakit. At saka hindi kailangan ng bagging, hindi kailangan ng insecticide, hindi kailangan ng pesticide or anything. So ang aking fertilizer is only chicken dung. Then sa tagal-tagal ko rin doon sa saging na yun, naiintindihan ko din, meron din pala silang sub-varieties. Kasi yung napansin ko sa saging ko na parang, bakit yung average kilo ko 15 kilos lang per yung sa lahat. Tapos pagpunta ko doon sa ibang farms, yung kanila 40 kilos, 30 kilos, times 3, times 4. So parang, kung ganun yung saging ko, mas lalaki din yung kita ko, tapos mapapabuhay ko pa yung dalawang farm. Kasi yung kabilang farm, agri-farm siya, marami kaming tao, pero hindi siya income generating dahil tingi-tingi yung mga plants. Let's say may 1 hectare ng kakao, 3 hectares ng durian, 2 hectares ng longkong. So yung buyers, hindi sila masaya bumili sa amin kasi tingi-tingi lang yung kaya namin. So eventually, isip-isip ako magtanim ng volume. Then eventually, nabuhay ko yung dalawang farm. So, na-enjoy ako sa farming. So ngayon, naisip nila na i-training din ako. So first time ko din ngayon sa Thailand and enjoy ako na nakita ko yung, ang learning ko doon is yung sa durian. Kasi yung durian namin palagi natatamaan ng Phytophthora. So nakita ko sa kanila yung mounting. So hindi yun namin na-apply sa aming newly planted na durian. So ngayon, try ko i-gamitin yun. Thank you. First of all, I would like to thank the ILT. Then most especially to Sir Buddy. By the way, I'm Christopher Lemke, a retired Air Force officer. Then, kaya ako nagpapasalamat kay Sir Buddy. Nung mag-retired ako, sabi ng misis ko, after my retirement, binilhan na kita ng ticket, sumama ka kay Sir Buddy. Sabi ng misis ko. Sabi ko, bakit ako sasama sa kanya? Sino ba yan? Sabi, ano yan? Hindi, yun ang sabi ng misis ko, bakit ako sasama sa kanya? Then, sabi ko nga, sabi ng misis ko, basta binilang kita ng ticket, then sumama ka kay Sir Buddy. Kasi lagi ko siyang napapanood sa agribusiness. So, pag nag-retire ka na kasi, wala ka nang gagawin. So, mag-farming ka na. So, yung misis ko lang nag-ano sa akin, nag-influence na mag-farm. So, then, sinubaybayan ko na yung ni Sir Buddy. Then, napunta nga ako nung first time ko sa Vietnam. May nakasama ako doon si Sir Joey at saka si Sir Mark.
na nangungopia. Ngayon nangungopia na rin ako. Nangungopia na ako. Ngayon, actually dun sa Zambales, farm yun ng father ko. Then ako na ngayon na magmamanage kasi pumunta siya ng Canada. Then ako na ang magmamanage. Nagkaroon na ako ng ano doon ng may tinanim na ako doon, kaya lang secret pa yon. Yes, then sa Tanay, actually I came from the province of Zambales. Then I'm presently residing at Tanay Rizal. Meron na rin akong lupa sa Tanay Rizal. Then na-prepare ko na yon. Na-prepare ko na yung lupa ko. Then nakilala ko nga si Chona. Ngayon, bibigyan daw niya ako ng lupa sa Tagum. Na mura lang. Kasi sa amin, sa Tanay is 5,000 per square meter na ang presyohan sa amin. Sa Tagum daw, mura pa. Then, sabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng maliit. Taga saan po kayo? Pampanga. You have the farm in Pampanga. Yes, thank you. Aqua farming. Ano pong meron? Octopus? Tilapia. Ang dami. Okay, smile. Beautiful. Wow, thanks, smile. Sa akin po. Thank you. Thank you. Pasensya na po Beautiful Ashley. Papalitan natin yan. Katulad ng asawa mo, papalitan natin. Miss Marias? Ikaw na lang. Taga saan, Miss Anisha? I'm from Rafael, Bulacan. Currently working in Singapore. Mayroong maliit na farm family. So, nandun na po ako sa, tapos na po ako sa Inspired. Nandun na po ako sa Instagram. So, tapos na lang ako sa food station. Succeed. From what place? Province? My name is Chona. I am from Nawag, Davao de Oro. 20 minutes from Tagum, 1 hour from Davao. So for now, meron akong 3 farms. Ang isa is almost 20 hectares, 1 hectare, and another 1 hectare. Kaya asawahin niyo ako. Kasi I am from the tribe of Mansaka. Lugi kami. So I can buy 1 hectare of land per time for 60,000 pesos only. Pero kailangan asawa niyo muna. So, ang advice ko lang sa inyo, huwag laging tumitingin sa ibang farm, sa mga ibang nagpa-farm. Kasi mag-discourage ka, lagi you compare yourself. Just focus sa farm and you can make it. Yes. Sa lugar ko, Cavite, may farm na po. Wala pa, pero bibili dahil kay sir. Wow! Taga Dubai. Okay! Taga saan? Saglit lang. Third generation farmer from our family. Which is yung grandfather ko napunta dito noong 1970s, 1980s. Ang tuyo niya dito talaga is about cacao. Pero nag-uwi siya ng mga 100 na grain seeds. Nagano siya na testing, building lang. From the 100, siya ng 3 varieties na dito sa Davao na durian varieties po. And yung father ko,
nagsunod sa footsteps na ako, ng grandfather ko, at yung mother ko rin po, nag-follow rin po. So, yung mother ko sa production, yung father ko sa farm. And ngayon, Third generation. third generation ako. Yes! Ilang hectares? Saan lugar po? Wait lang, kasabihin po muna natin. Kami po ang Chua family and nandito po kami to meet the man, the myth, the legend, Sir Bobby. Kami po ay taga-Bataan, may farm na po kami, galing po kami sa livestock. At nangyari ang inaasahan ng lahat ng farmer, may ESF na dumating, kaya po naghahanap kami ng pwedeng pag-transition ng farm. Yun po. Sabi ko sa mga bata, yung mga matatanda, pag nagbita, nag-iipon ng pera para pambili ng farm. Sila may farm na. Kiss mo na. Kiss mo na. Okay, kaya saan po? Pagkasaan po, Basilan, ako po isang government employee, yan po ay businessman. So, anak po kami ng mga farmers. So, yung minana namin ng mga farm, daddy, traditional na coconut and coffee, kaso nagka-problema yung coconut sa Basilan. So, naubos yung mga coconut trees namin. Nakapag-acquire naman kami ng property na galing sa pawis namin. May mga rubber trees pero dumating din yung peste ng sa rubber. So ngayon, may 3-year-old na mga durian, mga fruit trees na po kami. At yung iba, income generating na gaya ng papaya, calamansi, at American lemon. Thank you so much po. At actually, opportunity talaga na makita din namin ng personal si picture po. Saan? Taga saan, sir? Tagum City. Picture. Taga saan po? Marikina City. Tell us about your company. This is a leasing company. Rental silang family house namin. Actually kasi nung nag-start kasi nung pandemic, yung lockdown, my dad said, ano yung magandang commodity for the people, di ba? So ito, tinatry na namin mag-venture dito sa agriculture. Wow! Picture! Nervous ako kasi tatawagin ko si Mr. Junior Prio Campo. Okay, babawian din natin sila. Liam, Sophia, Gusto ko pong magpasalamat sa lahat kasi maraming subscriber pero wala akong chance na ma-meet sila unless kinontak nila ako
at willing sila i-feature ko sila. But marami yung ayaw talagang magpakita sa camera. Kaya buti na lang merong inspired learning tours na pag ganito, doon ako nagkakaroon ng chance na mag-meet yung madami. Yun po yung gusto ko lang i-share na siguro dahil perseverance din, yung nakikita nyo ng 1 million subscriber, hindi yun naging madali para sa akin. Ang daming failures sa start. Kasi yung mga businesses ko related sa video, kasi galing ako sa TV. Yung unang venture ko ay subscription na instructional videos, subscription. Kasi sabi nila, pag uso sa States, in 5 years time, mauuso sa Pilipinas. So nag-produce ako ng mga video, nilagay ko sa isang website na subscription. Sa awa ng Diyos, walang nag-subscribe. So failure siya. Tapos, napunta ako sa pag-produce ng TV show. Naku, saksakan ng mahal. So, lugi ulit. Ito yung start ng agribusiness sa TV. So, naka 2 seasons, meron akong sponsor. Nag-market ako, sabi ko tutuloy yung 3rd season. At the middle of the season, umayaw sa Binek, tinanggihan niya ako. Kahit may kontrata ko, anong magagawa ko, pibig siya. Sino naman ako, yan. So, kahit yung mga failure na yun, ina-upload ko lang sa YouTube yung videos. And doon, nagulat ako na ang lakas ng views. So, yun, meron akong kinikita sa YouTube, pero hindi yung main na livelihood ko. So, yung corporate videos pa rin, client ko sila, Republic Cement, Mega World. And ginagawa ko sila ng marketing videos nila para makabenta sila. Ako yung tagagawa ng video nila. Pero pinabayaran nila ako ng barya. Barya lang pinabayad sa akin. Until nung dumating yung pandemic, sabi ko kailangan ko na mag full time sa YouTube kasi matagal na marami nang kumikita sa YouTube. In fact, kasama ko sa unang-unang kumita sa YouTube pero hindi ako nagpo-full time. So sabi ko kailangan ko na talaga mag full time. Especially yung production company ko, casualty sa pandemic. Lahat ng clients ko nag-cancel. So yun, kahit hiya-hiya ako, umarap sa camera. Sige, harap na ako. Parang lang meron na ako kabuhay. So, ang realization, saan ka makakahanap ng negosyo na nagturo ka na, marami nag-benefit, kumita ka pa. Would like to thank you for your support and for helping us promote the tours. Thank you. Si Lumamsel po ang pinaka totoo na naka-partner ko. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Alright, second time po natin dito sa Durian Land. So far, yung lahat ng tour natin dito sa Orchard Tour, itong Durian Land yung talagang pinaka gusto ko. Lunch is ready. Ayan, as always, ina-amaze tayo talaga ng Durian Land. Tingnan nyo, continuous yung kanilang development. Pero super development talaga siya. Tinde.
Dito tayo magla-lunch. Dito sa Durian Land. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.